Hunyo 23, 1965, isang tawag ang natanggap ng Houston Police Department mula sa isang kapitbahay ng mag-asawang Fred at Edwina Rogers. Ayon sa nagrereklamo, ilang araw nang hindi nakikita ang mag-asawa. Si Fred, 81 years old, at si Edwina, 79 years old. Sa kanilang edad, hindi nakapagtataka na mag-alala ang mga kapitbahay, kaya't ipinadala ang mga pulis para magsagawa ng welfare check. Sa pagdating nila sa bahay sa 1815 Driscoll Street, agad na napansin ng mga rumesponding pulis ang katahimikan ng lugar. Wala ni isang senyales ng kaguluhan. Ngunit nang mabuksan ng pinto, sinalubong sila ng masangsang na amoy na tila nabubulok na karne. Habang iniikot nila ang bawat sulok ng bahay, wala silang makitang bakas ng mag-asawa. Ngunit nang makarating sila sa kusina, tumambad ang isang icebox na naglalaman ng kanilang kasagutan. Pagbukas ng pinto ng icebox, tumigil ang lahat. Nakasalansan ng mga bahagi ng katawan ng dalawang biktima. Maayos na tinanggal at nilinis. Mistulang dinala ng kamay ng isang eksperto. Sa kabilang bahagi ng freezer, natagpuan ng kanilang mga ulo. Pilit na isiniksik sa maliit na espasyo. Ang tanong ngayon sa isipan ng mga pulis ay hindi lamang kung sino ang gumawa nito, kundi paano nagawang itago ang ganoong kabagsik na krimen nang walang nakakapansin. Ang Icebox Murders ang isa sa pinakakilalang kaso ng karumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng Houston. Ngunit higit pa sa pagkakakilanlan ng mga biktima, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Sino ang halimaw na kayang gawin ito? Ayon sa investigasyon, si Charles Rogers ang itinuturong salarin sa pagkamatay ng kanyang mga magulang na sina Fred at Edwina Rogers. Hindi lamang basta pinatay ang mag-asawa, kundi niluray, tinanggalan ng dugo, pinira-piraso, at isinilid sa kanilang sariling refrigerator. Isang krimen na nakilala bilang Icebox Murders. Sa unang pagpasok ng dalawang pulis sa kusina, agad nilang napansin ang icebox. Sa pagbukas nito, inakala nilang ang nakasalansang karne ay bahagi lamang ng inimbak na baboy. Ngunit habang masusing tinitignan ng laman, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumabas. Ang mga peraso ng karne ay hindi mula sa hayop, kundi mula sa mismong katawan ni Fred at Edwina. Ang brutalidad ng krimen ay tila walang kapantay. Si Fred, ang 81 taong gulang na padre de pamilya, ay tinanggalan ng mata at maselang bahagi ng katawan. Ang kanyang mga laman loob natagpuan sa imbornal malapit sa bahay na tila sadyang itinapon upang itago ang ebidensya. Samantala, si Edwina, 79 na taong gulang, ay pumanaw sa hindi rin kapanipaniwalang kalagayan. Ang parehong katawan ng mag-asawa ay maingat na nilinis, hinati-hati at isiniksik sa loob ng refrigerator na tila walang anuman. Hindi pa rin natutukoy kung sino ang tunay na may sala, ngunit maraming naniniwala na si Charles, ang kanilang anak na mahilig umiiwas sa publiko, ang siyang nasa likod ng lahat. Ang mga teorya tungkol sa kanyang motibo ay nananatiling palaisipan. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na haka-haka ay ang posibleng koneksyon ng Icebox Murders sa pagpaslang kay John F. Kennedy noong 1963. Bagamat tila malayo sa una, lumalabas sa ilang pananaliksik na si Charles ay may koneksyon umano sa espiya at posibleng nalalaman sa mga lihim na operasyon ng gobyerno. Hanggang ngayon, ang kaso ay nananatiling hindi pa nalulutas. Ang Icebox Murders ay hindi lamang kwento ng isang karumal-dumal na krimen. Noong gabi ng Hunyo 23, 1965, ipinadala si Houston Police Captain Charles Bullock at ang kanyang partner na si L.M. Barta sa tahanan ni Fred at Edwina Rogers para magsagawa ng welfare check. Ang pamangkin ni Edwina, si Marvin Martin, ang tumawag sa pulisya matapos hindi makabalita mula sa kanyang tiyahin sa loob ng ilang araw. Isang bagay na labis niyang ikinababahala. Pagdating sa bahay, ilang beses kumatok sina Bullock at Barta, ngunit wala silang narinig na sagot. Sa kanilang paghahanap ng paraan para makapasok, nagtungo sila sa likod ng bahay, kung saan natagpuan nila ang isang pansamantalang harang na gawa sa mga paso ng halaman na nakaharang sa likurang pinto. Agad itong nagpalakas ng hinala ni Bullock. Para bang sinadyang barikadahin ang pintuan upang pigilan ng kahit sinong pumasok.
Nang tuluyan nilang mabuksan ang pinto at makapasok sa bahay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa dalawa. Masyado itong tahimik at may kung anong bagay sa hangin na nagpapakilabot. Nang makapasok sila sa kusina, sinabi ni Bullock na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong mali rito, ang sabi niya sa kalaunan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naudyokan si Bullock na buksan ang refrigerator. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan iyon, aniya. Parang may nagsabi lang sa akin na tignan ko ito. Pagbukas ng icebox, una nilang inakala na ang kanilang nakikita ay karne ng baboy na nakaimbak. Ngunit nang tiningnan nila ang vegetable drawer, natuklasan nila ang isang tanawing hindi nila malilimutan. 2 pugot na ulo ng tao. Nalaman kalaunan na si Edwina ay binaril sa ulo, habang si Fred naman ay walang awang pinalo ng maso hanggang sa mamatay. Ngunit hindi lamang basta pinatay ang mag-asawa. Ang kanilang katawan ay pinira-piraso at ang mga laman loob ni Fred ay itinapon sa inodoro. Ang mas masahol pa, tinanggal ang maselang bahagi ng katawan ni Fred at tila sinadyang insultuhin ang kanyang bangkay. Sa takot at pagkabigla, ang mga pulis ay agad na naglunsad ng investigasyon na humantong sa iisang pangunahing sospek, ang 42 taong gulang na anak ng mag-asawa, si Charles Rogers. Si Charles ay nakatira sa parehong bahay kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit sa araw ng krimen, siya ay wala at hindi matagpuan. Isang nakakakilabot na detalye ang natuklasan ng mga investigador. May bakas ng dugo sa seradura ng pinto ng kwarto ni Charles, na tila nagsasabing may naganap na karumal-dumal sa loob. Si Charles Rogers, ang itinuturong pangunahing suspect sa Icebox Murders, ay hindi basta-bastang tao. Isa siyang war veteran na naglingkod sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtapos ng kursong nuclear physics at halos isang dekada ring nagtrabaho bilang seismologist para sa Shell Oil. Ngunit sa kabila ng kanyang kahangahangang mga tagumpay, ang kanyang buhay ay tila nababalot ng misteryo. Araw-araw, sa parehong oras bago pa sumikat ang araw, aalis si Charles Rogers mula sa kanilang bahay. Palagi siyang maingat at hindi mapapansin, na para bang sinasadya niyang iwasan ang kahit sinong makakita sa kanya. Magiging ganito rin ang kanyang pag-uwi sa gabi. Tahimik, hindi nagpaparamdam, at halos palaging nasa anino ng dilim. Sa labas, maaaring isipin ng iba na isa siyang abalang profesional. Ngunit sa likod ng kanyang pintuan, isang kakaibang kwento ang unti-unting lumilitaw. Walang sino man ang nakakatiyak kung mayroon pa nga bang trabaho si Charles sa Shell Oil, ang kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan bilang isang seismologist. Kahit na mga kapitbahay ay bihirang makakita sa kanya. Sa halip, ang imahe niya ay nababalot ng misteryo, lalo na't halos hindi siya nakikipag-usap sa kanyang mga magulang na sina Fred at Edwina. Kahit na nakatira sila sa iisang bahay, ang kakaiba pa rito, kung may kailangan siyang sabihin sa mga ito, hindi niya ito sinasabi ng harapan. Sa halip, isinusulat niya ito sa isang papel at ipapadaan sa ilalim ng pintuan ng kanyang kwarto. Parang sinadyang ilayo ang sarili, hindi lang pisikal, kung hindi pati emosyonal mula sa kanila. Habang nilalapitan ng mga otoridad ang masalimuot na kwento ng pamilya Rogers, unti-unting nabunyag ang isang nakapangingilabot na larawan ng relasyon ng mag-anak. Ayon sa aklat na The Icebox Murders ni Hugh at Martha Gardenier, matagal nang tiniis ni Charles ang di umano'y mapang-abusong pagtrato ng kanyang mga magulang. Ginamit umano ng mga ito ang kanyang pangalan para mangutang ng malaking halaga ng pera. Pati ang kanyang mga ipon ay kinuha at tila ginagawa siyang parang naglalakad na bangko ng kanyang mga magulang. Ngunit higit pa sa pera, tila ginagawang personal na impyerno ni Fred at Edwina ang buhay ni Charles. Ang patuloy na manipulasyon at kawalan ng respeto sa kanya ay maaaring nagtulak kay Charles na makaramdam ng galit at pagkasuklam na unti-unting naipon sa loob ng maraming taon. Matapos ang pagkakadiskubre sa brutal na pagpatay, ang mga otoridad ay agarang naglunsad ng malawakang paghahanap kay Charles. Hindi nila mawari kung saan maaaring nagtago ang isang lalaking kasing tahimik at kasing lihim niya. Ang isa pang detalye na nagbigay ng palaisipan sa mga pulis ay ang kanyang kasanayan sa paglipad ng eroplano na natutunan niya noong naglilingkod siya sa Navy. Posible kayang ginamit niya ito upang makatakas ng mabilis? Isa-isang sinuwid ng mga investigador ang mga malalapit na paliparan. Ngunit walang anumang bakas ni Charles ang natagpuan.
Sa kabila ng kanilang pagsisikap, si Charles Rogers ay hindi kailanman natuntun. Kalaunan, noong 1975, siya ay idineklara ng patay sa opisyal na record. Hindi dahil natagpuan ng kanyang labi, kundi dahil sa kawalan ng anumang ebidensya na siya ay buhay pa. Ngunit kahit idineklara ng patay si Charles, hindi nawala ang mga tanong. Isa lang ba siyang anak na napuno ng galit at paghihiganti? O may mas malalim pang dahilan ang kanyang pagkawala? Gayunpaman, hindi natapos ang misteryo sa pagkawala ni Charles Rogers. Sa halip, mas lalo pang lumalim ang mga haka-haka. May mga naniniwalang si Charles ay hindi lamang basta-basta nagtago, kundi may kinalaman din sa isang mas malaking lihim, ang pagpatay kay John F. Kennedy noong 1963. Bagamat tila imposible sa una, may mga teorya na nag-uugnay sa kakaibang buhay ni Charles sa isang posibleng konspirasyon. Isa sa mga pinaka-nakakagulat at kontrobersyal na haka-haka tungkol sa Icebox Murders ay ang posibleng koneksyon nito sa pagpaslang kay John F. Kennedy noong 1963. Ang sentro ng teoryang ito ay si Charles Rogers, ang anak ni Fred at Edwina, na sinasabing may mga kakaibang koneksyon sa gobyerno at espiya. Si Charles ay isang dating piloto ng US Navy at sinasabing bihasa sa larangan ng cryptography. Isang kasanayan na madalas ginagamit ng mga espiya at intelligence operatives. Matapos ang kanyang serbisyo, hindi malinaw ang naging trabaho niya, ngunit may mga ulat na nagsasabing nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang lihim na operasyon ng gobyerno. Ang kanyang malapit na kaalaman sa mga operasyon at ang kanyang biglaang pagkawala pagkatapos ng krimen ay naging dahilan ng mga teorya. Ang mas nakakagulat pa ay ang alegasyon na sina Fred at Edwina, ang kanyang mga magulang, ay maaaring may nalalaman tungkol sa kanya. Mga impormasyong maaaring nauugnay sa mga teorya ng konspirasyon sa likod ng JFK assassination. Ayon sa ilan, posibleng napaslang ni Charles ang kanyang mga magulang dahil natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila dapat malaman. May mga teorya rin na nagsasabing si Charles ay konektado sa tinatawag na Houston Group, isang grupong pinaghihinalaang may papel sa pagkamatay ni JFK. Matapos ang Icebox Murders, tuluyan nang nawala si Charles Rogers. Hanggang ngayon, hindi pa siya natatagpuan at marami ang naniniwala na tumakas siya gamit ang kanyang kaalaman sa cryptography at mga koneksyon upang mabura ang kanyang mga bakas. Ang kanyang pagkawala ay lalo lamang nagpatibay sa paniniwalang may mas malalim na kwento sa likod ng krimen. Ang haka-hakang ito, bagamat walang matibay na ebidensya, ay nag-iwan ng palaisipan. Kung totoo nga, paano konektado ang isang domestic crime sa isa sa pinaka-kontrobersyal na political assassination sa kasaysayan ng Amerika? Ayon sa kontrobersyal na aklat ni John R. Craig at Philip A. Rogers noong 1992, na The Man on the Grassy Knoll, si Charles Rogers umano ay isa sa mga tinaguriang Trumps na nakita sa Dealey Plaza, Dallas, Texas noong Nobyembre 22, 1963. Ang araw ng pagpaslang kay Pangulong John F. Kennedy. Isa itong nakakagulat na pahayag na nag-uugnay kay Rogers sa isa sa mga pinakamalaking misteryo ng kasaysayan ng Amerika. Ayon pa sa teorya, posibleng si Charles ay may lihim na koneksyon sa Central Intelligence Agency o CIA at naging bahagi ng operasyong pumatay kay Kennedy. Ang misteryosong pagkawala niya matapos ang pagpatay sa kanyang mga magulang ay tila isang sinadyang aksyon ng isang bihasang operatiba na natapos ang kanyang misyon bago tuluyang maglaho tulad ng isang multo. Ang mga diary umano ni Charles ang nagdadala ng bigat sa teoryang ito. Ayon kina Craig at Rogers, isinulat ni Charles sa kanyang mga journal ang detalyeng may kaugnayan sa pagpatay kay Kennedy. Ngunit nang matuklasan ito ng kanyang mga magulang, dito na raw sumiklab ang trahedya. Upang patahimikin sina Fred at Edwina at itago ang kanyang lihim, pinaslang umano ni Charles ang kanyang sariling mga magulang sa paraang karumal-dumal. Subalit ang teoryang ito, tulad ng marami pang haka-haka sa kaso ni Rogers, ay nananatiling walang matibay na ebidensya. Wala ni isang piraso ng diary na natagpuan at hindi kailanman napatunayan ang kanyang partisipasyon sa asasinasyon ni JFK. Gayunpaman, may isa pang teorya na nagbibigay ng bagong paliwanag sa misteryo ng pagkawala ni Charles. Ayon sa mag-asawang forensic accountants na sina Hugh at Martha Gardenier,
na siyang sumulat ng aklat na The Icebox Murders. Natuntun nila ang posibleng kanaroroonan ni Charles pagkatapos ng krimen. Sa kanilang pananaliksik, sinasabing nagtungo si Charles sa Mexico matapos ang pamamaslang, kung saan siya nakakuha ng trabaho sa pagmimina gamit ang kanyang koneksyon sa industriya ng langis. Ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nagwakas ng mapayapa. Ayon sa ulat, si Charles ay napatay ng mga kapwa minero sa Honduras gamit ang pickaxe. Isang marahas at trahedyang pagtatapos para sa isang lalaking puno ng lihim. Ang kwentong ito, mula sa pagiging isang anak na tahimik ngunit misteryoso, hanggang sa mga aligasyon ng pagiging bahagi ng isang pandaigdigang pagsasabuatan, ay nagpapakita ng lalim ng misteryo na bumabalot sa pagkatao ni Charles Rogers. Siya ba'y isang simpleng mamamatay tao, isang operatiba ng gobyerno, o biktima rin ng mas masalimuot na kwento? Hanggang ngayon, ang Icebox Murders at mga teorya tungkol kay Charles Rogers ay nananatiling palaisipan na humahamon sa mga naghahanap ng katotohanan.